i-explain ko ngayon is index file and create file. So dito sa index file, itong nandito sa itong link rel, ang linya nan is nagli-link siya na isang bootstrap file ng CSS. So dito, ito yung ginawang CSS style, parang design. So dito itong linya naman, container is this line wraps the content of the HTML documents in a bootstrap container. Next is the form action php/create_php. Ang linya niya na yung nag-uumpisa sa isang form element na nagsaset ng action sa create file. Tas etong method post, ito yung post na ang meaning ng post is nag-send siya ng data to a server to create a resource. So ito header 4. Ang linya niyan ay nagdi-display sa may heading na nakalagay na create. Dito naman ang linya namang yan ay nag-uumpisa sa PHP if statement na nag-check ng error variable at mag-set siya ng request dito sa sunod niyang line sa alert. Ito naman yung nagdi-display ng alert box to indicate the error. Next line is PHP echo $sign get error. Dito naman yung nagdi-display ng error message at nag-i-store siya ng error variable sa output. Ito yung lead class form group. Ito yung dito nag-uumpisa yung bootstrap form group. Next is label for name. Ito na yung input field. Tapos ang input type niya is name. Input type is name. Tapos ang class. So isang dito sa isang buong to nag-display ng name input field na may class na form control, the ID name, the name, tsaka yung enter name. If the name variable ay nagsiset ng kumuha ng request dito sa if at magdi-default naman siya dito. So ito yung enter name na nakalagay dito sa default. Next is form group of email. Ito yun, same lang dito sa taas. Tapos dito naman sa button type, ang nilagay dyan is submit at na class niya is button. Then ang pangalan ng button is create. After pindot to create, ang lalabas dito, mapupunta ka sunod sa read file. Next is create
zip file naman. So dito itong if I set itong line na to, itong line na to is ito-check siya na isang form submission na may post na may pangalang create. Next naman is itong include na dbcon.php. Ito yung isang file na nakaseparate, na nakalocate siya sa dbcon.php. So ito mga function dito lalabas yung mga single argument, gaya nito trim. So ano nga ba yung trim? Ito yung nagtatanggal ng mga white space characters, mga space. Strip slashes, ito yung mga tinatanggal niya yung mga backslash sa data, mga bawal yan, mga ganyan. So ito na mga HTML special chars or character. Ito yung mga example na ampersand, double quote, single quote, less than, greater than, ay mga bawal dyan. Tapos kung pag mayroong ganyan, babalik ka sa una kasi bawal. Next is name, validate, post. Yung linya niyan ay tumatawag sa validate ng post name value as an argument. So, ang pangalan ng variable is name. So, dito naman is email. Kapag assign siya dito name, dito email. So, itong linya naman nagko-construct ng isang user data na naglalaman ng name and email. Na nag-iwalay sa ampersand. Ito yun. Dito naman, if empty $sign name, pag wala ka nakalagay, ang lalabas dyan sa header is name is required. Pag wala kang pag empty yung nilagay mo, dito na lalabas yung else if statement. So sa email din ganun din. Kumbaga, kung wala kang nilagay, may lilitaw na ganitong sulat, email is required. Next, dito sa may else nya, ayan, mouse play. Dito na papasok yung database sa SQL. Kumbaga pag dito na lalabas, papasok yung SQL query na nag-insert ng name and email, tapos yung kanyang value.
itong linya na to ay nag-execute ng SQL query using this MySQLi underscore query. Then after naman nakapag-create or nakapagsulat na dun sa may input, ang magpapasok naman dito sa if statement is successfully created, else error lalabas. So yun lang, thank you. So ayan po. Ito po yung code po namin sa read ng sa CRUD po. So ayan. Wala po kasi akong laptop kaya po dito na lang po ginawa sa sa notes po ng cellphone ko. Ayan po. So ayan. I-highlight ko na lang po para mas maintindihan. So ayan, ito po yung yung first line. PHP, ayan po yung ibig sabihin po nito is PHP tag na naglo-load ng read.php. So ayun po yung pinaka-file namin, ito pong read.php na to. Ayan. So ayan. Siya po yung file na naglalaman ng mga function o code para sa pagbasa ng ng data mula sa database po. So next naman po is itong doctype HTML. So ayan. Ito naman po yung pinapakita po nito ang dokumento ng pinapakita po nito ang dokumento ay isang HTML document. So ayan. Dito naman po sa pangatlong line. So ayan, nagsisimula po dito ng ng HTML document. Ayan po yung ibig sabihin. Tapos dito naman po sa may head. Ito ay isang bahagi po siya ng HTML document na na kung saan inilalagay ang mga elemento tulad ng title, style sheets, and at iba pa. Ayan po. Dito naman po sa may panglimang line, sa may title. So ayun, ito ay nagtatakda ng title ng pahina na ayun po, pinangalanan po siyang create. Ayan. Tas dito naman sa may pang mahaba po ito. Hanggang dito po siya. Ay. Ayan. Ay. Hanggang dito po siya. So ayan, ito pong link rel mahaba po siya kasi sa Bootstrap po siya. So ayan, ito naman po naglo-load po siya ng external style sheet mula sa Bootstrap. Ayan po. Upang gamitin ng pre-styled na mga elemento ng Bootstrap. Ayan po, sa CSS po siya more on designing. So ayan po, ito naman po link rel style sheet CSS. Ayan. Ito naman po yung yung nagli-link po siya sa CSS. Pag hindi po siya nakalink dito, wala pong design yung CSS, yung yung ginawa niya pong code. So ayan po, dito po nagko-connecta ng CSS para magkaroon ng design yung yung gawa. So ayan. So, dito naman po yung sa may head ito. Ayan, ito naman po yung head na may pagtatapos po ito ng header ng section ng HTML. So ayan, ito naman po yung next naman po yung body ito. So ayan, ito naman po itong pagsisimula ng body section ng HTML kung saan po pinapakita niya ang actual na nilalaman ng mga ng mga code or ng ng mga pahina. Ayan. So ayan, div class container next ito po. So ayan, ito ay isang div na ginagamit upang maglagay ng mga elemento sa loob nito at kontrolin ng layout gamit ang Bootstrap. So ayan po. Ito naman po yung next class box. Tas din po to, isa din po to sa mga div na ginagamit para sa layout, para po maayos po yung mga elements na yung tag dito. Ayun po yung mismong pag-ayos po ng elements para po maganda yung pagkakaayos.
dito naman po sa next yung H4. Hanggang dito. So, ayan. So, ito naman po, pinapakita nito ang ang title na read. Ayan po, may read po siya. Sa may pinakataas po ng ng table niya. Ayan po. May nakalagay na read. Tas ayun po na nasa pinapakita niya po yung title na read na nasa gitna ng ng table. Gamit ang Bootstrap classes para sa styling. Ito naman po yung PHP ICT success. Ayan. Dito naman po ito po yung yung condition po na nagche-check kung may success ba sa sa parameter ng URL po. Kung totoo ito, pinapakita ang sumusunod na na elemento. Ayan. Tapos yung next naman po yung div class alert. So ito po ay alert box na may laman na mensaheng success. Ayun po yung pagka okay na po yung pag success po. Ayun, lalabas po yung tas next naman itong PHP echo get success. Ayan. So pinapakita naman itong mensahe na success na nakuha sa sa URL parameter. So ayun nga po daw. Tas itong div naman po, ito po yung nagtatapos ng yung sa may division po nito. So may body, tas ito po yung division. Ayan. Tas next naman po yung PHP. Ito naman po yung yung nagtatapos na po yung condition niya po sa sa ayun, sa condition na nagsimula po dito sa may kanina. Ayan. Dito sa may sa body. Ayan. So ayan. Ito naman po PHP MySQL num rows result. Dito naman po, ito po yung nagche-check. Ito po ang isang condition na nagche-check kung may laman ng result ng MySQL query. Kung totoo ito, ipapakita ang sumusunod na elemento. Ayan. Tapos next naman, itong table class, table stripe. So ayan, dito naman po sa ito po ay isang HTML table na na may Bootstrap classes para sa styling. Ayan, more on styling din po siya sa CSS. Tapos ito namang TED. Ito po dito po nagsisimula ang header ng table. So ayan. Tapos yung TR table row po. Simula ng isang row ng table. Tapos ito TH scope call tapos TH. Yan. Ito naman po yung yung table header. Ito naman po yung yung tag dito. Table header cell na naglalaman ng ng hashtag bilang ng mga header. So ayun po, siya po yung nagna-number doon sa mga sa table. Tapos ito naman po yung sa may name. Ayun din po, ganoon din po. Pero name po yung nakalagay sa kanya. Nasa laman din po ng table. Tapos ito naman po yung email na ginawa po doon sa sa login. Makikita mo po dito 'yan. So ayan yung action. Dito naman po nakalagay yung yung update tsaka yung delete. So ayan, table row, yung pagtatapos po ng table row. Ayan, pagtatapos po nito. Yung TED, pagtatapos po nitong table na ginawa. So ayan, yung body naman po. Itong T-body, ito po ay simula ng body ng table. Kasi ito naman yung PHP. Magkakasama po yan hanggang dito sa hanggang dito sa dito yan, dito po nandito ba hanggang dito yan. Ayan po, magkakasama po yan hanggang dito. Ito naman pong sa may part na to ng lines, naman po siya dito naman po ito po yung isang loop na nagpapakita ng data mula sa result ng query. Ito ay gumagamit din po ng PHP while loop upang iproseso ang bawat row ng result ng set. Ayan po. So ayan, TR table row po ulit. Simula po ulit ng isang
row sa table. Tas TH scope pro. So ayan, tas dito na po nilalagay yung bilang po ng ng bawat row ng table. Ayun po, bilang din po siya ng naglalagay ng numbering po, ganun. Tas dito naman po sa rows name, number ba to? Dito naman po pinapakita naman nitong pangalan mula sa database sa loob ng table cell. So ayan. Tas next naman po is PHP echo rows email. So ayan. Ganun din po yung name, parang katulad din po sa may kanina. Yung email po, katapat po siya ng name tsaka nung number. Tas dito naman po sa next, dito rin po yung sa may update, may update button kung gusto mo mag-update sa sa may ng account mo, pwede mo siyang i-update. Yan. Tas dito, ayun, success. Pagtapos mo po mag-update, ayun, pwede ka na po, ayun, lalabas po yung success na sa taas. Tas ito naman, delete. Ayun po, kung gusto niyo po mag-delete ng delete niyo yung database ng ng account niyo, pwede niyo din po siya i-delete. Ayan. So ayan, tas ito yung pagtatapos din po ito ng dito sa table na to, yung nagsasara po siya. Sa po yung nagsasara dito sa mga TD na nakalagay dito. Tas ito table row, ito din po yung nagtatapos po na sa may table row. Tas ito naman po yung next, yung PHP. So ito PHP, ito naman po yung pagtatapos po ng loop sa dun sa ginawa kanina ng table, sa may mula sa line dito. Yan, dito po. Dito po siya. Ito po yung nagtatapos sa kanya, yung PHP na to. So ito naman yung T-body. Dito naman po dito naman po nagtatapos yung yung body ng table. Tapos dito naman sa may table, dito naman po nagtatapos sa may pinaka HTML table niya. Tapos ito naman po yung next na PHP, nagtatapos po dito naman po yung nagtatapos yun sa may condition na na sinimulan kanina doon sa may pinaka sa may una, sa may line 17 po. Banda dito yan. Dito po sa container na to. Yan. Tapos ano ba yung next na? Tapos dito sa may div class. Tama ba? Dito na ba? Tapos dito sa div class, link right. Ito naman po yung isang div na ginagamit para mag-align ng link sa kanan. Ayun. Tas kasi meron nakalagay din na create po sa gilid. Tas ayan may nakalagay, di po kasi mapakita yung output, pero may nakalagay po doon sa may sa gawa namin na sa may pinakagilid po ng ng tag dito. Ng sa may bottom right ng ng table po, may nakalagay po doon na create. Pag pinindot po yung create, makakagawa ka ng bagong account. Magsa-sign up ka po ulit. So ayun. Tas dito naman href index. Ayan. Create. Ayun nga po. Ito naman po yung link na nagdadala sa user sa page ng paggawa ng data. Ayun. Pag gagawa ka po ulit ng bagong data or ng bagong account, so ayun, lalabas po siya doon. Tas dito yung div naman po na to. Ito naman po yung nagtatapos dito yung yung link right div. Ayun yung kaninang sinabi ko po na na create na create na button. So ayun. Tas dito div, ayun. Dito naman po yung nagtatapos yung box div. Tas dito naman po sa pangatlong div na to, dito naman po nagtatapos yung container ng div. Tas ito naman body, nagtatapos po dito yung body section ng HTML. Tas ito yung pinakahuli HTML. Dito po nagtatapos yung HTML document. Yun lang po. Thank you po. So, unang-una is yung include PHP. So, lahat ng mga itatype dito,
mapupunta dyan dito sa include PHP. Yan, dito yan. Tapos next naman is, ayan, gumamit tayo ng title niya update. Tapos gumamit tayo ng bootstrap. Then, kinonect natin siya dito. Ito sa href. Ito. Then, next naman is itong class container. Ito, ginagamit kadalasan sa ng mga bootstrap, layout. Yung container. Tapos naman, ito naman yung form. Ito yung yung kapag nag-submit na ng data, masasubmit yung data using script gamit yung HTTP post. Pag naipasa na yung data. Then, ito naman, simula tayo dito is yan sa conditional. Yung H4, yung, ito pala. Itong H4 class update. Yan. Update H4. Ano yan? Siya yung nagdi-display. Yung heading nasa heading update, dapat nasa gitna. Ito yun. Kaya center. Then, ito na yung conditional. Ito conditional na to. Chine-check niya kung may error. Error parameter. Sa URL. Tapos, i-display niya yung ito. Ito i-display niya if may error. Ayan. Ayan i-display niya. Then, ito naman yung mga form group. Dito ito yung sa may input. Dito tayo nag-input. Ito yung katulad kanina in-explain ko, yung mga box, ito yun. Ito yun. Siya yun yung mga pinagsusulatan. And then, tatlong yan, yung name, email. Name, email lang pala. Ano pa? Gusto yung button. Itong button yan, kapag na yan, yung pinipindot pag isasubmit na. Tapos, ayun na. After nun, dito na siya mapupunta sa view. Sabi na siya, read.php. Dito siya mapupunta. Yan, tapos punta naman tayo dito sa may update. Yung sinasabi ko kanina, yung naka-indicate sa sa unang update.php. So, meron dito yung ito. So, nandito na tayo sa sa update PHP. Nakapaloob siya sa folder ng PHP. So, unang-una dyan is itong if underscore iset underscore open and close parenthesis get inside ID. Basta yun. Hirap niya banggitin. Itong condition na to, chine-check niya kung yung ID ba, itong ID parameter is present in the URL. Tapos naman, pagka present siya, pwede mo siyang ma-retrieve. So, meron palang dalawang yung post and get. So, pag sinabi kasing get, ito yung pwede mong ma-retrieve.
Then, pag sinabi mo namang get, siya yung ano, hindi, ulit, nalito ako dun. Pag sinabi mong get, siya yung ano, makaka-retrieve ng data. Then, pag sinabi mo naman ng post, ito naman yung magsasend ng data sa server. So, yun, gets. So, after that, meron diyang ano, ito, yung validate. Ginagamit to para masanitize yung mga ano. Ginagamit yan para masanitize yung ID parameter. Itong validate, ito, may ID parameter siya ng data. So, yung data na to, meron siyang tatlo. Yung trim, strip flashes, then HTML special chars. Then, unang sa trim is yung mga to, yung mga backspace. Yan. Tatanggalin niya yun. Magiging, kunwari, underscore, ay ano, space Jordan. Ang madi-display lang dun is yung Jordan. Siya yung magti-trim. Trim yan. Tapos, strip flashes, tatanggalin niya yung mga ano, backslash. Guys. Mga backslash. Then naman itong HTML special chars. Meron din to yung, ito yung mga ano, mga parang mga letter yan ng ano eh, HTML. Yun. Tapos, ayan, pag na-validate na, after nyo ma-validate, babalik na siya sa ano, dito sa ID. Then, pupunta na dito sa SQL. Tapos itong SQL, naka-display siya dun sa may, ano, sa SQL, sa may database. Tapos niyan, excuse me. Sorry sa isa pa na ako, guys. After niyan, magse-select na yan ng ano, ng mga columns sa user table. Then, pagtapos nun, sa ID yun na. Sa ano ng ID. Tapos, yung query na ano, magko-connect dun sa may ano, sa database. Database connection. Ito, yung result. Connect niya siya dun sa may ano, database. Then, meron na naman ano, may condition na naman. So, nakalagay dito, if my SQL ay, anong tawag dito? Ano to ko guys, kung anong tawag dito? Sa guhit na to. Yan, basta yan, guhit, then, num rows, tapos, open and close parenthesis, $sign result is, ano yan, less than 0. So, ayan, dito naman sa if MySQL underscore number underscore rows result is greater than 0. Ano yan? Yung function yan is ano, babalik siya sa ano, sa number of rows. Then, pagka nag-true siya, ayan, pag nag-true yan, yung if, pag nag-true siya, yung condition, ipipetch niya yung ano, mapipetch niya yung result dun sa array. Yung first row nung array. Ipipetch niya yun. Then, after nun, ito kasing ano yung MySQL
underscore fetch underscore result. Ayun naman yung ito kasi pinipest niya lang yung single row lang yan. Single row lang ng array. Then, if mag-false yun, ngayon, yung code, ano yan, yung else, itong nakapaloob sa else, maano siya, i-display. Ito, dahil sa HTTP header, yan, ano yan, madi-display yan, location na read.ph, madi-display siya. Ibig sabihin nun, wala wala kang data na found, wala kang data na hanap na user data, tapos ay nalalabas na siya dyan sa read.php. Yan. After that, dito na tayo sa sa may post naman. Ayun na nga, sabi ko nga kanina, pag sinabing post, makakasend ka ng data sa server. So, nagsimula siya dito sa sa else if condition. If napag-submit na yung if napag-submit na yung kalimutan ko. Pag napag-submit na yung yung user, pag napag-submit na siya, machi-check siya pagka pinindot mo yung button, yung update button, then magkakaroon yung gamit niya sa yung may parameter kasi siyang gamit na update. Tapos madi-display na yung yung request. Then ito na nga yung gamit niya, yung include data, ito. As I said kaganina, ginagamit kasi yan, may ito kasi yung DB ko na yan, ito yan. Yan, meron yung para makakonect sa database, ito yan, yung DB name. Para makakonect sa database, tsaka tong connection. Yan. Yan, ayun yung usage yan. Tapos yan, balik na naman tayo dito sa validation, sa sanitize, yan. After ma-sanitize, yan, babalik sa data, then, after ng data, dito na sa yan. After ng data, yan, yung yung name, in-name, ito na to, mga mga parameter na to name, email, ID. Yan, syempre, babalidate din yan. So, after ma-validate yan, meron yung conditional. If empty name. Yan. Pag nag-true yan, kunwari walang laman, madi-display itong location, update, ito yung di-display, name is required. If walang wala kang sinulat dun sa sa name sa name. Then, else if kung meron kang name, pag nag-false yan, bababayin dito sa else if. Kung meron kang name, tas wala namang email, yan, ito naman yung email is required. So yun, pagkatapos niyan, baba na dito sa SQL naman, mag-update na ng user. Update user, tapos sa update user na yun, meron dun na yung sa parameter set name tsaka email na name and email yung parameter na yan. Then pagtapos niyan, ayun, sa connection na magkaroon na ng result, tapos pupunta na naman sa connection sa SQL. Then meron na namang condition. Ngayon, ang condition naman if result, $sign result. Pag nag-true yan, ito, once na mag-true to guys, pag nag-true yan, i-display niya successfully updated.
if mag-throw pag di naman siya nag-throw, kunwari may error, ayan, ito yung di-display niya. Tapos yung user data. Yan. Then, else, if, di ba, else if, so may pagka-else, pagka wala, dito siya mapupunta. Di-display niya sa, ay pagtapos pa rin yan, i-display niya siya dito, sa read.ph. Yan. Ayun lang guys. Thank you. So, nandito na tayo sa dbcon.php. dbcon underscore php. Hindi ko sure kung underscore. So, meron diyang 4 na parameters connection. Database connection. Yan. Ito mga 4 na parameters. Yung name. E-name ba yan? Wala po kasi mata ko. Uname, password, dbname. So, unang-una dyan is tong name equals localhost. So, yan. Itong server name na to, or IP address na yan, inaano niya kung saan, kung saan nakahost yung, MySQL database. Then, ito namang localhost, gamit to kung kung siya. Ayun, kung saan hosted yung kung naka-hosted din ba siya yung server na sa PHP script. Then after naman itong yung uname equals root. So yung variable na to, ginagamit to para makakonect sa MySQL database. Tapos itong root na to, common default siya, username para sa sa MySQL database. Then pangatlo naman is itong password para sa ba to. So yung password na yan, itong variable na to, ino-authenticate nito yung connection. Then so in this code wala siyang MP string siya, kumaga wala siyang nakasulat. Pero ang kailangan kasi diyan ay no password set. Pero ang pinakakailangan diyan is strong password. Secured. Kasi na yun wala na ito. Ito yung pang protection din So, dito naman, DB name. Ito yung database name. Then, yung database niya is yung MyDB. Ito yung nilalagay dun pag gagawa ng database. MyDB. O kaya mag-import ka. So, after nun, di ba may database ka na. Connection. Ito naman connection na to. Yung MySQL li underscore connect. Mayroon yung 4 na parameters. Saan ko connect mo yan? Tapos pagka makonect na yan, 'di ba? Na-connect na siya. Ito kasi nga 4 na 'to, magano yan ayun yung gagawa ng ng connection SQL connect. Ito yan. Para makakonect ka din sa database. Ayan, yung 4 na parameters na yan. Then, ito na, meron na naman condition. If ito, anong tawag dito? Open and close parenthesis. Exclamation point, $sign, connection. Kapag nag-true siya, successful yung yung gawa mo. Like, madi-display siya dun sa may sa website or dun sa may sa may localhost. Pag pinindot mo yun, yan, tapos yung index.php, kunwari, example, index.php, may lalabas yun dun. Pero else naman, kapag hindi, pagka may mali, kunwari may mali ka nagawa, ito yung madi-display niya. Connection fail. Yan. Yun. Yun lang po. Dito naman po tayo sa delete. Ito
Ito naman po ay isa pong opening tag of the PHP code block. Ito naman po ay F. Siya po yung nag-check ng mga ID parameters sa URL string. Dito naman po sa include. Siya po yung nag-include ng PHP file name para ma-insert po yung mga file na nilalaman ng mga connection ng database. Dito naman sa function validate. Siya yung nagde-declare ng mga function name validate which take one parameter. Sa data trim naman po. Siya po yung nag-ano ng mga white space from the beginning and end of the input data. Sa data strip flashes naman po. Siya po yung nagre-remove ng mga black flashes from the input data. Yung data is HTML special charge naman po. Siya po yung nagko-convert sa special character ng HTML entities to prevent. Ito naman sa ID validate, equal validate. Siya po nagsasanitize ng mga ID parameters obtained from the URL using validate function. Dito naman sa SQL delete from user where ID. Siya po yung nagko-construct sa SQL where lead to delete a record from the user table with specialized ID. Dito naman sa result. Siya po yung nag-check ng mga na-execute na successfully na program. Dito naman po sa F. Result. Siya din po nag-check ng mga yung sa header location naman po. Ito na po yung nasa successfully deleted. It redirect the user to read PHP with a success message if the deletion was success. Sa else naman po, if siya naman po yung nag-execute code sa mga entire space block. Header location naman po, yung mga nag-accurate na user data, nag-redirect the user to with an error message and include user data, which seems to be inline in this concept. Body. Ito yung this is the selector targets body element. Background. Set the background of the color of the body element to shade of blue. Nag-set po ng background ng
body element para magkaroon ng shade of blue. Display flex configures the layout to use flex box. Justify content center. Align child elements horizontally the center. Para ma-align po yung yung elements pa horizontal. Aligns item center. Dito ina-align yung child elements pa vertical naman po at the center. Height. Dito naglagay po kami ng 100% viewport height. Flex direction column. Arrange flex items vertically in column. In-arrange po namin yung flex items po vertical sa bawat column. Font family sans serif. Sets the font family to a generic sans serif type. Box sizing, border box. Ensure that padding and border are included the elements total width and height. Dito po nagsiset po ng padding tsaka border yung sakto sa width tsaka height. Form targets elements. Sa width naman po nag-set po kami ng 500 pixels na width. Border 2 pixels solid CCC. Yung color light gray. Yung color niya po light gray. Padding naman 30 pixels po. Nag-add po kami ng 30 pixels sa na padding sa inside the form. Sa loob ng form. Sa background naman po nag-set po kami ng background color na color white. Sa yung color po ng form. Border radius sa border radius naman po naglagay po kami ng 15 pixels around the corners sa corner ng form. Tas nag-text align center din po. Nag-ano din po kami ng text align center. Sa margin bottom naman po 40 pixel po nilagay namin.